Nakarating na ang mga bida sa Pacific Log Town, kung saan nagsasanay si May kasama ang kanyang mga Pokemon bago ang kanyang huling contest. Gumamit si Bulbasaur ng Petal Dance, si Beautifly ng Silver Wind, at si Combusken ng Fire Spin. Hinangaan ni na Ash, Brock, at Max ang kanyang mga Pokemon, na talagang handang-handa na. Inutusan ni May si Skitty na gumamit ng Blizzard, ngunit abala si Skitty sa pagtingin sa isang Apom na binibigyan ng Pokeblock. Ikinawag ng Apom ang kanyang buntot sa tuwa, at ginaya ito ni Skitty. Ipinaliwanag ni May kay Skitty na maaari itong maglaro pagkatapos ng contest at binuhat ito. Tiningnan ni May ang mga Pokemon ng ibang tao, habang iginiit naman ni Brock na kailangan ni na May ibigay ang lahat ng kanilang makakaya, lalo na't isang buwan na lang bago magsimula ang Grand Festival, at dahil ito din ang huling contest na gustong ipanalo ng lahat. Kumpiyansa si Max na mananalo si May, na ipinagpasalamat naman ni May kay Max para sa pagpapalakas ng kanyang loob at ng kanyang mga Pokemon. Dahil kay May, nasabik din si Ash na magsanay at inilabas ang kanyang Snorunt. Sinubukan itong magsanay ng Ice Beam, ngunit pinigil nito ang atake dahil may mali. Tinanong ito ni Ash kung ano yun at tinamaan siya nito ng Ice Beam. Tumawa si Snorunt habang tinaktak naman ni Ash ang kanyang ulo at sinabihan si Snorunt na kailangan pa nitong magsanay ng higit pa. Nakita sila ng Team Rocket at nagplano itong hulihin si Pikachu. Gagamit sana si Snorunt ng Ice Beam at palihim namang gumapang ang Team Rocket sa likod ni Pikachu. Gayunpaman, bago pa man masunggaban ng Team Rocket si Pikachu, umatake si Snorunt at napagyelo ang Team Rocket, pagkatapos ay sunod-sunod na itong gumamit ng Ice Beam. Natakot ang Apom ng isang trainer at tumakbo palayo, sinundan ito ni Skitty dahil sa buntot nito. Tumakbo pa palayo ang dalawang Pokemon, kaya sinundan sila ng trainer at ni May. Pinigilan ni Ash si Snorunt na nag-enjoy sa gulo na idinulot nito. Napansin ni Brock na walang nakakabagot na sandali kapag nandyan si Snorunt, bagaman napansin ni Max na nawawala si May. Nakita ni May si Skitty na nakikipaglaro sa isang lalaki. Lumapit si Skitty sa kanya at nagpakilala si May sa lalaki na nagngangalang Joshua, isang coordinator. Nakita ng isang babae na kinakausap ni Joshua si May at nagselos ang babae na inisip na may bago ng girlfriend si Joshua. Sinabi ni May kay Joshua na kailangan niya ng ikalima at huling ribbon para sa Grand Festival. Tinanong ni Joshua si May kung gagamitin niya si Skitty, ngunit hindi pa ito napagdedesisyonan ni May. Gayunpaman, napansin ni Joshua na napalaki ni May ng maayos si Skitty at sinabing ang cute nito. Lumitaw ang babae sa kanilang harapan na galit at nakilala ito ni Joshua bilang si Erica. Tiningnan siya ni Erica at sinabing mas cute siya kaysa kay May, na ang tinutukoy sana ni Joshua ay si Skitty, hindi si May. Sinabi ni Erica sa kanya na ito pala ang ibig nitong sabihin sa pag-iensayo ng hiwalay, dahil akala niya ay gustong-gusto ni Joshua si May. Iginiit ni Joshua na ngayon lang sila nagkakilala ni May, kaya inisip naman ni Erica na si Joshua at si May ay na love at first sight. Sinabi ni Erica kay May na matagal na nilang kilala ni Joshua ang isa't isa, kaya sila ay nakatadhana para sa isa't isa. Kilala sila sa pagpapanalo ng mga contest ng magkasama, at magkasamang nagsasanay mula pa noong bata sila. Sinabihan ni Erica si Joshua na sumama sa kanya upang magparehistro para sa Pacific Log Contest, bagaman sinabi ni Joshua sa kanya na sasama rin si May, dahil isa rin itong coordinator. Tinitigan ni Erica si May, at sinabing matatalo ito at ang Skitty nito laban sa kanya. Nagpasya si May na si Skitty ang gamitin sa contest, at inilabas naman ni Erica si Jinx upang ipagmalaki at ipakita na ito ang gagamitin niya. Naniniwala si Erica na ito ang perpektong Pokemon para manalo sa contest. Lumapit sa kanila sina Brock, Ash, Snorunt, Max at ang iba pang mga Pokemon ni May. Ipinakilala ni May ang kanyang mga kaibigan kina Joshua at Erica, na sasali rin sa contest. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinakma ng Team Rocket sina Pikachu at Snorunt. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit wala itong epekto. Susubukan sanang gumamit ni Snorunt ng Ice Beam, ngunit nabigo ito. Habang lumilipad palayo ang Team Rocket, tinakal sila ni Beautifly, kaya nabitawan nila ang mga hawla ni na Snorunt at Pikachu, na nasalo ni na Ash at Brock. Nagalit ang Team Rocket pero umatake si Combusken ng Sky Uppercut na sumira sa kanilang balon. Habang sinusubukang buksan ni na Ash at Brock ang mga hawla, inilabas ni Jessie si Suviper at si James naman ay ang kanyang Cacnea, na niyakap siya ng mahigpit. Gumamit si Suviper ng Haze, pagkatapos ay akmang gagamit ng Bite at umatake si Cacnea ng Needle Arm. Gayunpaman, inilabas ni Joshua si Houndoom na gumamit ng Swift na nakasakit sa kanila. Nagpasalamat si May kay Joshua na ikinagalit naman ni Erica. Gumamit si Suviper ng Poison Tail at si Cacnea ng Pin Missile, ngunit napawalang bisa ng flamethrower ni Houndoom ang mga atake. Gumamit si Bulbasaur ng Petal Dance na nagpatumba sa parehong Pokemon at pinuri ni Joshua si May sa mga ataking iyon, habang galit na galit naman si Erica.
Susugod si Suviper para sa isang bite at gumamit si Cacnea ng needle arm. Gumamit si Skitty ng assist na naging fire spin at gumamit naman si Houndoom ng shadow ball at muling tinamaan sina Suviper at Cacnea. Galit na galit si Erika nang makitang gumagawa ng mga combination attack sina Joshua at May, gayong siya ang dapat nakapartner ni Joshua. Napalaya ni na Ash at Brock sina Pikachu at Snorunt mula sa mga hawla. Inutusan ni May si Skitty na gumamit muli ng assist, ngunit itinulak siya ni Erika na inutusan si Jinx na gumamit ng Hyper Beam na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Sinabihan ni James si Meowth na sana ay nakipaglaban din siya, kaya nakaisip ng isang plano si Jessie. Nagalit si May kay Erika dahil itinulak siya nito palayo, pero iginiit lang ni Erika na marami pang kailangang matutunan si May, lalo na't umaasa lamang ito sa attacking assist. Nang ipinaalala sa kanila ni Joshua na kailangan na nilang magparehistro, nangako sina Erika at May sa isa't isa na maghaharap sila sa contest. Sa loob ng gusali, sinabi ni Jessie kay Meowth na sasali siya kasama nito, na ipinagtaka naman ni Meowth. Iginiit ni Jessie na nakakaintindi si Meowth ng wika ng tao kaya siguradong mananalo ito. Tumanggi si Meowth na sumali, ngunit nang makita nito ang isang coordinator na may Persian, naalala nito ang Persian ng kanilang boss, kaya nagpa siya si Meowth na sumali, na punong-puno ng galit at determinasyon. Magsisimula na ang contest, bagaman nanatili si Ash kina Snorunt at Pikachu para magsanay. Inanunsyo ni Vivian ang unang kalahok, ang jester na si Jessie kasama si Meowth. Bumaba siya mula sa isang platform habang nagbubuga si James ng usok sa itaas niya gamit ang makina. Kinalmot ni Meowth ang isang bloke ng yelo upang maging isang ice sculpture ni Giovanni at ng isang Persian. Gayunpaman, mas kinalmot pa ito ni Meowth at naging kamukha niya ang rebulto ng Persian. Namangha ang mga manonood, kaya pumasok na ang isa pang kalahok. Habang tumatanggi sina May at Erika na tingnan ng isa't isa, sinasanay ni Ash si Snorunt na muling nabigong gumamit ng ice beam. Subalit inulit nito ang atake, na may mas malakas na puwersa, ngunit walang kontrol, dahil muntik na nitong mapagyelo sina Ash at Pikachu. Nakita ni Ash si Joshua sa screen, kung saan ang Houndoom nito ay gumamit ng Shadow Ball at Swift at pinahanga ang mga manonood. Gumamit ang Jinx ni Erika ng Blizzard at Psychic, at kinontrol ang Snowstorm na nagpamangha sa mga manonood. Gumamit ang Skitty ni May ng assist na naging Razor Leaf na ikinagulat ni May, pagkatapos ay gumamit ng Blizzard upang pagyaluhin ang mga dahon at gumamit ng Double Slap para basagin ang yelo, na nag-iwan ng mga kumikinang nakislap sa paligid. Pumalakpak si Joshua sa naging pagtatanghal, ngunit tinitigan siya ng masama ni Erika, kaya napangiti siya ng alanganin at tumigil sa pagpalakpak. Binisita ni Ash si May upang batiin ito. Walang duda si Max na makakapasa si May sa ikalawang round, at sinabi ni Erika na umaasa rin siya na makapasok si May para makalaban niya ito. Sinabi ni May na nasa perpektong kondisyon si Skitty, at nagsimulang asarin ng dalawa ang isa't isa, kaya sinubukan silang pakalmahin ni Joshua. Inanunsyo sa screen ang apat na coordinator para sa ikalawang round, ang Jester, si Joshua, si Erika, at si May. Ipinakita sa screen na makakalaban ni May si Joshua, habang si Erika naman laban sa Jester. Sinabi ni Erika na mas mapapadali nitong matupad ang pangarap niyang maging winning couple silang dalawa ni Joshua. Sinabi ni May kay Joshua na kahit pa magkaibigan sila, tatalunin niya ito. Sinabihan ni Ash si Snorunt at pati na si Pikachu na magsasanay sila bago ang laban ni May sa pangalawang round ng contest. Gumamit si Snorunt ng Ice Beam, ngunit nabigo ito. Ginamit nitong muli ang atake, at nagtagumpay, kung saan napagyelo nito ang isang mansanas. Naaliw rito si Snorunt at mabilis na ginamit ang atake ng sunod-sunod, kaya napagyelo nito ang lupa. Dumating si James na may dalang bag at pinanatili ang kanyang balanse, ngunit sa kasamaang palad, nadulas siya sa yelong sahig at bumangga sa pader. Nagsimula na ang ikalawang round, kung saan maghaharap sa contest battle ang Jester na si Jessie at si Erika. Sinabihan ng Jester si Erika na sumuko na ito, ngunit tumanggi si Erika. Naiisip ni Erika na mananalo sila ni Joshua at hahatiin nila ang ribbon sa 2 piraso para sa isa't isa. Binalaan ni Jessie si Meowth na baka maging mahirap ang laban na ito ngayon, habang inihanda naman silang dalawa ni James. Gusto sanang labanan ni Meowth ang Persian, ngunit dahil hindi niya na magagawa iyon, nagpasya siyang ipanalo na lang ang round na ito. Gayunpaman, kinindatan siya ni Jinx, kaya naman kinabahan at nanlamig si Meowth. Nagsimula si Jinx gamit ang Lovely Kiss. Umiwas si Meowth at umatake ng Fury Swipes, ngunit napahinto si Meowth nang pumustura si Jinx para halikan siya. Tumakbo papalayo si Meowth mula kay Jinx dahil nahuhulog na ang loob nito sa kanya. Habang naiinis ang mga manonood dahil sa pagtakbo ni Meowth, inutusan ni Jessie si Meowth na mag-transform. Hindi alam ni Meowth kung paano ito gagawin, ngunit naalala niya na nilagyan ni James ang kanyang tiyan ng isang device.
Akmang gagamit na si Jinx ng Hyper Beam, ngunit ginamit ni Meowth ang device, kaya nag-transform siya bilang Sunflora. Nagulat ang lahat sa transform ni Meowth dahil alam nilang karaniwang hindi nakakagamit ang Meowth ng ganitong galaw. Gumamit ang Sunflora na si Meowth ng Razor Leaf na mga ordinaryong dahon lamang, ngunit pinagyelo ni Jinx ang mga dahon gamit ang Blizzard. Naiwan sa mahirap na sitwasyon si Jessie, kaya nag-transform si Meowth bilang Kirlia, kahit na ang pagtayo sa dulo ng kanyang mga paa at pagtaas ng kanyang mga braso ay nagdudulot sa kanya ng sakit. Gumamit si Jinx ng Lovely Kiss, kaya umiwas si Meowth at akmang gagamit ng double team, ngunit natumba ito. Hindi namangha ang mga manonood at gayon din ang mga hurado. Nag-transform siya bilang Wailord. Napagtanto ni Erika na mahihirapan ang Wailord sa isang lugar na walang tubig, kaya inutusan niya si Jinx na umatake ng Psychic. Nagpanik si Meowth at nakalmot nito ang costume, kaya naman sumirit ang hangin ng costume at nagpaikot-ikot si Meowth sa himpapawid. Nalaman na ng mga hurado na peke ang mga pag-transform na iyon, kaya na-disqualify ang Jester pati na si Meowth at idineklara sina Erika at Jinx bilang panalo by default. Inalis ni na Jessie at James ang kanilang mga disguise na nagbunyag ng kanilang mga tunay na pagkakakilanlan. Nagpakawala si James ng lambat para hulihin si Jinx, ngunit gumamit si Jinx ng psychic kaya bumalik at tumama ang lambat sa Team Rocket. Dahil sa pagkasuklam na sinubukan ng Team Rocket na isabotahe ang contest, inutusan ni Erika si Jinx na patalsikin sila gamit ang Hyper Beam. Lumapit si Ash sa mga manonood habang napansin ni na Brock at Max na dapat maging alerto si May dahil isang napakahusay na coordinator si Erika. Nagulat si May nang marinig kay Erika na hindi siya mananalo dahil lamang sa matagal itong nagsanay kasama si Joshua. Naalala ni Erika na mula noong nakaraang linggo ay nagpa siya si Joshua na magsanay ng mag-isa kaysa magkasama sila, na labis na ikinagulat ni Erika. Gayunpaman, alam niyang gusto pa rin ni Joshua na manalo sila bilang isang team. Ipinaalala ni May kay Erika na pumunta siya rito upang ipanalo ang mga ribbon sa patas na paraan at sinabing ayaw niyang marinig ang tungkol sa mga personal na problema ni Erika. Nagsimula na ang laban ni May at Joshua. Umatake si Houndoom ng Swift habang umiwas naman si Skitty at natakal si Houndoom. Umatake si Skitty ng double slap, ngunit umiwas si Houndoom, hinampas nito si Skitty ng buntot at inatake ng Shadow Ball. Pinapanood ni Erika ang laban, at nagkomento na tatalunin ni Joshua si May. Gumamit si Skitty ng Blizzard at sinagot naman ito ni Houndoom ng Flamethrower, na madaling nagpatalsik kay Skitty palayo. Nag-alala si Max, dahil yun na ang pinakamalakas na atake ni Skitty. Ipinaalala ni Ash kay May na may oras pa siya, kaya nagkaroon ng kumpiyansa si May at nakaisip ng ideya. Inatake ni Houndoom si Skitty ng Swift, ngunit inutusan ni May si Skitty na gumamit ng assist, na labis na ikinagulat ng mga kaibigan ni May. Naging Razor Leaf ang assist, na pumigil sa atake. Nagkomento si Erika na purong swerte lang yun na nagmula sa assist. Natakal ni Skitty si Houndoom, na nagpatalsik dito palayo. Inutusan ni May si Skitty na gumamit ng double slap, ngunit natamaan ito ng Shadow Ball ni Houndoom. Pinuri ni May at Joshua ang mga taktika ng isa't isa, na ikinagulat naman ni Erika. Gumamit si Houndoom ng Flamethrower, habang sinagot naman ito ni Skitty ng Blizzard. Iginiit ni Erika na walang magagawa iyon, dahil mas malakas ang Flamethrower ni Houndoom. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, natapatan ng Blizzard ang Flamethrower. Hinimok ni na Joshua at May ang kani-kanilang mga Pokemon na ibigay ang kanilang buong makakaya. Nakita ni Erika na nakasync ng maayos sina May at Joshua, kaya inisip niyang sila ang perpektong magkapareha. Nauubos na ang oras, kaya gumamit na si Houndoom ng buong lakas sa flamethrower nito at ganoon din ang ginawa ni Skitty sa Blizzard. Nagkaroon ng pagsabog at muntik ng manockout si Houndoom. Naubos na ang oras at ang nagwagi sa laban ay sina May at Skitty. Iginiit ni Brock na sa kabila ng pagkatalo ni Joshua, pareho sila ni May na walang pinagsisisihan pagkatapos ng matinding laban na ito dahil pareho nilang ibinigay ang lahat ng kanilang makakaya. Medyo malungkot si Joshua, ngunit alam niyang ginawa nila ni Houndoom ang lahat ng kanilang makakaya, habang labis namang ipinagtaka ni Erika ang pagkatalo ni Joshua. Ang huling laban ay sina May laban kay Erika. Bago magsimula ang laban, humingi ng paumanhin si Erika kay May sa kanyang naging asal rito kanina, dahil napagtanto na niya ngayon na hindi sinusubukan ni May na agawin si Joshua sa kanya, at nagpadala lamang siya sa kanyang selos. Tinanggap ni May ang paghingi ng paumanhin ni Erika at nagkamay ang dalawang babae na nagnanais ng isang patas na laban at hiniling na palarin ang isa't isa. Namangha ang mga manonood sa sportsmanship na ito. Nagsimula na ang laban at akmang itatakal ni Skitty si Jinx, ngunit pinigilan ito ng psychic ni Jinx. Sunod, gumamit si Jinx ng Lovely Kiss at tinamaan si Skitty ng ataking iyon. Gumamit si Jinx ng Blizzard kay Skitty, kaya nabawasan ng maraming puntos si May. Gumamit si Skitty ng assist na naging string shot kaya nabalot si Jinx ng mga sapot.
Muling gumamit si Skitty ng assist na naging Razor Leaf, ngunit napatunayang isa itong pagkakamali dahil nakawala si Jinx mula sa mga sapot. Gumamit muli si Jinx ng Psychic at sinundan ito ng Blizzard. Gumamit si Skitty ng assist na naging String Shot at dahil doon, nakansela ang atake. Muling gumamit si Skitty ng assist na naging Vine Whip, ngunit gumamit si Jinx ng Psychic na nagpawalang bisa sa atake. Sinabi ni Ash na wala nang gaanong oras si May at habang pinayuhan ni Erika si May na gumamit ng ibang atake bukod sa assist, hindi sumuko si May at inutusan si Skitty na mag-assist muli. Sa pagkakataong ito, naging Petal Dance ang assist na tumulak kay Jinx palayo. Ngayong 30 segundo na lang ang natitira na pagtanto ni na Brock at Joshua na may huling alas pa si May na nakatago. Gumamit si Skitty ng assist at sinagot naman ito ni Jinx gamit ang Hyper Beam. Gayunpaman, naging Fire Spin ang assist na pumigil sa Hyper Beam at nakasunog kay Jinx. Tinakal ni Skitty si Jinx na tuluyan ang natalo. Dahil dito, nanalo si May sa contest. Habang yakap ni May si Skitty, napansin ni Brock na gusto talaga ni May na maging Fire Spin ang assist ni Skitty at sa paulit-ulit na pag-atake nito, naging interesado ang mga manonood kung anong atake ang ilalabas ni Skitty. Natanggap na ni May ang kanyang ikalima at huling ribbon na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makasali sa Grand Festival. Sa pagtatapos ng araw, binati ni na Joshua at Erika si May sa kanyang pagkapanalo. Alam na ngayon ni Erika na gusto lang ni Joshua ng isang karibal, kaya pala gusto nitong magsanay sila ng hiwalay. Nangako sila na magiging parehong magkaribal at magkapareha. Nangako rin si Ash na magsasanay din siya para sa Hoenn League. Umalis na ang mga bida na kumakaway kina Erika at Joshua bilang pagpapaalam.